pinakasusi para mabaliw ang lalaki sa'yo at matatakot na lokohin ka. Yes, tama po yung narinig ninyo. Gusto mo bang mabaliw yung lalaki sa'yo? Yung tipong magkakandara pa at saka magkakaroon siya ng takot na lokohin ka. Yeah, panoorin nyo po yung video na ito. And nasa video lang po yung kasagutan nito. Ito mga utol, actually, meron pong pinakasusi dyan na halos karamihan ay, yes, hindi talaga alam ang ganito. And maybe mamaya kung bibigkasin ko man ay yung iba sa inyo siguro ay nakarinig na ng ganito. And yes, pag-uusapan natin dito kung paano i-apply. So ano nga ba yung pinakasusi, Kuya Kiko? Para mabaliw yung partner ko sa akin and matakot na lokohin ako. So diretsahang sagot, walang iba kundi sa kung ano po yung paniniwala natin or lingid sa kaalaman natin. Yung kasagutan lang pala ay kabaliktaran. In short, gagamitin or i-apply natin yung reverse psychology. Diba? Pagdating kasi sa relationship, yung buong akala or inaakala natin is yun ang kailangan na gagawin. And yung magiging resulta is makakamit din natin kapag ginawa na natin. Yung pala is mali. Kagaya na lang ng kung ibibigay mo ang lahat-lahat sa partner mo, no? Ang buong alam natin is isusukli din sa'yo ng partner mo. Mamahalin ka niya lalo. Mamahalin ka niya ng tapat or magiging loyal siya sa'yo. Diba? And kung hahabulin natin is the more silang babalik. Yun ang pagkakaalam natin. Yeah, sa mga hindi nakakaalam, no? Na yun na nga, kung hindi natin pinag-aaralan ng mabuti, even me, yun din ang paniniwala ko dati. Na kung hahabulin mo is the more ding babalik sila. And kung ipapakita mo na sobrang mahal na mahal mo siya is makikita or mapapansin niya rin ito. And mamahalin ka rin niya ng sukli, kumbaga, na parang utang na loob niya sa'yo, kundi mamahalin ka rin pabalik. So yun po ang pagkakaalam ko dati. Pero napagtanto ko utol na yun pala ay mali. Na lahat pala ng nakasanayan natin is yung kasagutan lang din pala ay kabaliktaran. Babaliktarin pala natin. No? Applicable po ito sa larangan ng pag-iibigan. Hindi ko rin nasasabi or hindi ko maaaring gagamitin, no, sa lahat ng aspeto, kundi when it comes sa larangan ng pag-iibigan ay applicable talaga yung reverse psychology. And yes, napaka-effective ng gawain na ito. So again and again, kagaya ngayon, Kuya Kiko, halimbawa na lang, natatakot ako, naatrasan siya kasi baka hindi niya naman ako hahabulin. Baka mas lalo lang siyang lalayo. Or isa ito sa nababasa ko sa comment section na baka mas lalo lang siyang sasama sa bagong babae niya. Yeah. No? Marami po akong nababasang ganito. So, pero, yun na nga, reverse psychology yung i-apply natin. Akala mo lang yan utol na ganun ang mangyayari. Na mas lalo siyang lalayo, mas lalo siyang sasama sa babae niya. Pero, masasagot kitang maaari. Yeah, maaari talaga. Pero yun na nga mga utol, kasi yung pagmamahalan, ako po yung paniniwala ko talaga is kapag mahal ka ng tao ay hindi mo ito dapat or hindi na kailangan pilitin. Hindi mo siya dapat utusan. Hindi mo na dapat i-remind, hoy, nandito lang ako, nagmamahal sa'yo. Hindi ganun, no? Na, hoy, mahalin mo ako, bumalik ka sa akin. Binigay ko na ang lahat-lahat sa'yo. Tapos ito lang yung isusukli mo sa akin. Hindi ganun ang pagmamahal, utol. No, kung tatanungin kita, ginaganito ba ang pagmamahal? Pinipilit? Oo nga, Kuya Kiko, no? Hindi pala dapat pilitin. So pues, bakit ka naghahabol? Bakit ka panay explain sa kanya? Bakit mo siya panay tinuturuan? Kasi yung love, utol, kusa po yan, pinaparamdam ng tao. Na kung mahal ka ng taong yun, hindi mo na kailangan ito utusan. Kusa niya po ito ipapadama sa'yo. No? Kung ikaw man, babae dyan, na nanonood, nung niligawan ka ng partner mo, may ginawa ka ba dati sa kanya? Wala, di ba?
Bigla na lang lumapit sa'yo, bigla na lang nagpakilala na kahit wala kang ginagawa. Dahil kusa niya na gusto yung iparamdam sa'yo yung pagmamahal niya. Na kusa niyang ipakita sa'yo na gusto ka niya. Yes, that is the essence of love. Diyan po nakaprogram ang pagmamahal, utol. Na kung mahal ka talaga ng tao, kusa niya dapat gagawin ito. So ngayon, sa katanungan mo pa lang na Kuya Kiko, baka mas lalo siyang sasama sa bagong babae niya or mas lalo siyang lalayo sa akin. Pwes, ipamigay mo, utol. Kasi kung hindi ka naman talaga mahal ng taong yan, and sa gawain niya pa lang na niloko ka, nagpapahalata talaga na hindi ka naman minamahal. So bakit kailangan mo siyang pigilan? No? Bakit kailangan mo pang i-explain sa kanya or isisigaw mo pa sa kanya yung pagmamahal mo? Hoy, mahalin mo ako dahil mahal na mahal kita. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Kung naniniwala ka na yung pagmamahal ay hindi kailangan inuutos, na yung pagmamahal ay hindi kailangan pinipilit. Yes, so hayaan mo siya, utol. No? Kasi kung i-apply natin yung kabaliktaran na the more natin silang pinapakawalan, nagparaya ka, hinayaan mo sila, pinamigay mo siya sa bago niya, ay the more po itong mababaliw sa'yo. Kasi magsisimula po yan sa pagtataka. Magtataka po yan, oy teka lang, bakit hindi na siya naghahabol ngayon? Bakit kung i-message ko siya is hindi na siya nagre-reply? Dati habol ng habol to and split seconds pa lang ng pag-message ko sa kanya is nagre-reply ito kaagad eh. Wala itong ibang binabantayan dati kundi ako lang or yung cellphone niya. So pero ngayon bakit wala? Yeah, magtataka na ito ngayon. Kumbaga pa, magkakaroon na siya ng confusion sa kanyang sarili. Na uy, ano ba ako? Pogi ba talaga ako? No? Kahabol-habol ba talaga ako? Kasi ang buong akala ko is poging-pogi ako eh. Kasi habol ng habol to sa akin dati. Pero ngayon, bakit hindi na? Yeah, so yun po yun, utol. And again, pagdating naman sa bagong babae niya, is ito rin ang maiisip. Na yung buong akala natin, no, psychologically is, ang normally, no, na naiisip natin ay baka maging masaya na sila, na Kuya Kiko, magiging maligaya na yung bagong babae niya. Pero yung hindi mo alam, kapag nagparaya ka, ito po ang mangyayari. Kabaliktaran. Magtataka din yung bagong babae niya. Uy, teka lang. Bakit hindi na nakikipag-agawan yung dating jowa nito? Bakit hindi na nakikipag-agawan yung original nito? Ano kaya yung meron? Baka wala naman talagang kwenta yung lalaking ito. Yes. Magkakaroon din siya ng confusion. Kumbaga pa, magkakaroon siya ng confusion and curiosity na maraming papasok sa kanilang isipan na walang kasagutan. No? Mapapatanong sila maraming question mark. Na ano ba talaga yung meron? No? Bakit kaya hinahayaan na lang tayo? Bakit kaya pinamigay? No? So, isa pa nga dyan is, ang buong akala nila, nako, nagsawa na rin siguro yun. No? Kumbaga pa, akala niya kasi, patay na patay ako sa kanya. So, siguro, mas mainam na nga ito. No? Mas okay na to kasi, masusolo na natin yung isa't isa. Kaya hayaan mo na yung dati ko. No? Wala akong pakialam doon. Yun ang buong akala nila. But, eventually, sa kinakasalukuyan is, ito na. Dahan-dahan na silang magkasawaan kasi wala nang nakikipag-agawan. Wala nang tensyon. No? Try to imagine this. Kung wala kang ibang pinagkakasilosan, sa tingin mo, ganun ka ba kadesperada? Ganun ka ba kapraning? Or ganun ka ba kabalisa sa partner mo? Ngayon lang naman yan dahil meron kang kaagaw. So ganun din yan sila. Kung wala kang kaagaw, or kung wala na silang kaagaw na isang katulad mo, ay magkakasawaan din yung dalawang yan. Kumbaga pa, mababawasan yung tensyon, mababawasan yung energy ng lalaki or ng pagtingin ng bago niya sa partner mo na lalaki. No? Kasi wala Wala nakikipag-agawan. So, mas lalo pang mangingibabaw yung pagtingin niya sa lalaki mo na, uy, wala naman sigurong kwenta yung lalaking ito, kaya pinamimigay. Yes, utol. So, ganun po yun. No? I-apply nyo po yung reverse psychology. Kung ano yung naiisip mo sa ngayon, all you have to do is baliktarin mo lang kasi yan talaga ang realidad na magiging resulta. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y naunawaan ninyo, and then sa mga nais akong makausap one-on-one,
PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo doon. And then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan. Lalong-lalo na sa aming YouTube channel. So yun lang po ha. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang itong nakayanan ko. Nakawakan itong naranasan ko. Bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban.